Yung plano ni Judas. Ano ba yung plano ni Judas? Plano ni Judas. Pero nung sa Friday, i-share ko to, Judas repentance. Tapos kinonfirm ko kay Brother Francis. Sa plano ni Judas, dalawa o isa-isa yung plano niya. Next Sunday na. O yung pinaka-plano niya. Pero may iba na nagsasabi, ang plano ni Judas is yung pera. Bukas yung pera. Pangalawa, yung kanyang plano, kung bakit niya ipagkakanulo si Jesus, because of the kingdom. Ngayon po, yung naalala niyo po yung sabi ni Jesus na kung may nagsabi kay Jesus Christ na sabi niya, Panginoon, pag naghahari ka na, pwede ba yung anak ko dun sa kabila, sa tingkabila? Diba? Noong time na yun, nandun pa si Judas. Hindi pa si Judas nagkakanulo kasi pinagkanulo ni Judas si Jesus Christ sa Matthew chapter 27. Maning kapiling mga verses. Ngayon, yung talata na sabi ng iba pera lang yung plano ni Judas. Pero nagkakamali sila. Kasi hindi lang pera yung plano ni Judas. Ngayon, yung kingdom, may kinalaman sa kingdom. Pwede niyo pong buksan yung Bible niyo doon sa Matthew chapter 24. Pakibukas nga po, pakibasa Sister Kim. Matthew chapter 24, verse 1. Verse 1, 2, saka verse 3. Sige nga po. Si Kim, una sa verse 1. Verse 2, si Sister Elena. Iingin ka din na isa. Ikaw naman din. Si ikaw sa ito. Iingin ka din. Ate, sakit na magkita. Kung mapapansin niyo po, sa verse 1 ng Matthew 24, si Jesus ay nasa templo o umalis, he departed from the temple with his disciples. Ngayon, yung mga disciples nagtanong sa kanya na nandun sila tungkol dun sa building of the temples. Ngayon, sa verse 2, ito yung sabi ng Panginoon, thesis na ba? Wala ang mic. Ayun, sa verse 2, Matthew 24 verse 2, sabi ng Panginoon, there shall not be left here one stone upon another. So yung stone na tinutukoy niya, yung pundasyon ng temple. So ang tinutukoy niya dyan is literal temple. Ngayon, sabi ng Panginoon, walang matitira doon sa batong ito, sa yung foundation niya. Jerusalem Temple yun. Na nakatayo sa ibabaw ng batong ito. So, yan panahon po na yan, kasama pa niya yan si Judas. So, naiintindihan ni Judas yung ibig sabihin niya. Alam ni Judas na ito ay patungkol dun sa temple. So, papakita ko lang bakit niya nagawang ipagkanulo ang Panginoon sa pamamagitan nito. Kingdom. Sa pera, sobrang babaw eh. Kung pera lang, isinolay ni Judas yung pera. Sa Mateo 27. Sa verse 3. Ito, may mapapansin po kayo dyan, si Judas nagsisi. Yung repentance. Repented. Sa verse 3, sabi niya dito, then Judas, which had betrayed him,
Kristo that He was condemned, nung nakita na niya si Kristo na na-condemn, nawala na yung tiwala niya. Ibig sabihin, parang bago siya pala i-condemn, bago siya huliin o hindi pa hinuhuli ang Panginoon, alam niya sa sarili ng Panginoon, malakas si Jesus. Pero nung binibigyan ng Panginoon, nasabi niya, may nagsabi sa kanya, di ba, na magulang, Panginoon, pag nag-ahari ka na, pwede ba doon sa pagkabi na, yung anak ko? Sabi niya, maliban kung mga gagawa niya yun, katulad na ginawa ko. Yun ay nasa, alam ni Judas yun. So, ito, hindi, sa verse 3, ibinalik niya yung 30 pieces of silver. Pero, nung time na yun, tiwala si Judas, bago siya ipapahirapan si Kristo, bago si Jesus Christ pahirapan ng mga Roman soldier. Kung a-address ka dyan, si Judas, kumpiyansa siya. Kasi yung Matthew chapter 24, kung tingin naman sa kingdom, ano pa po yung talata niya? Yung sa dyan, ano pa po yung talata? Sabi niya, Panginoon, sasauli mo na ba ang... Iba na po. May isa pa eh. Sa Acts 1:8, yung mga apostol, o ano siya, makita eh. Siguro ito nga ito lang talaga yun. Ngayon, doon sa Matthew 27 verse 3, si Judas nag-repent siya. Ito na yung gusto mo sabihin. Mababaw yung pera. Babaw yung pera lang. Pera lang, no? Isinauli niya eh. Binalik. Pero yung kingdom yung pinakamalaki. Ang Panginoon nagsasabi siya about sa kingdom. Pero si Judas nag-internal. Akala niya, nung nag-paid ang Panginoon ng 5,000 ng tao, nung time na yun, itinaas siya doon sa taas, then sabi, let make him king. May nakita ng Panginoon. Ang ginawa niya, hindi siya pumayag. Gusto na yung mga tao itaas si Kristo, gagawin na siya king. Carnal, mag-isip yung tao. Ibig sabihin, physical ang habol. Pero, nung tinatanong na si Kristo, nung linilitis na si Kristo, sabi ni Kristo, the kingdom, my kingdom is not of this world. The kingdom is in heaven. Nung tinatanong siya ni Pilato, ito ba ay hangin? Saan kaharian ka? Ang kaharian ko hindi dito. Ang kaharian ko ay sa langit. Sa isip ni Pilato, ano naman ito, kakaiba. Kaya hindi niya hinatulan si Kristo na parang isip niya, wala talagang kasalanan ito. Wala talaga siya ginagawa. Wala naman siya, hindi niya ina-active na kingdom ng Israel. Ibig sabihin, si Kristo, hindi nakikita ni Judas, ibig sabihin ni Kristo, na spiritual kingdom. Pero ang nasa isip ni Judas, yung literal kingdom. Ngayon, yung plano niya sa isip niya, literal, gawin talaga ang Panginoon. Maghahari ang Panginoon, banda kayo. Pero, sa verse 3 po, ito po yung gusto kong sabihin natin. Yung salitang repented, yung pagsisisi pa ni Judas ay nakaabot sa Diyos o hindi. O ang pagsisisi pa niya, yung pagsisisi ay mabuti, pero ba't hindi siya naligtas? Diba? Alam natin yung basihan ng kaligtasan natin. Yung Acts chapter 2, verse 28. Pakibasa nga po. Extended na pakibasa. Acts 2:28.
baptized in the water of baptism in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kung titignan niyo po ito ito medyo subjective pagpaunahin. Pero kinonekta ko dun sa plano ni Judas. Ito ang sinabi ni Panginoon Francis eh. Hindi pera yung plano niya. Yung plano niya yung kingdom. Malalim yun eh. Gusto niya pangunahan ang plano ng Diyos. May connection sa hukom yan eh. Minsan, kung mag-isip tayo karnal, bakit? Ako naranasan ko yan na hindi ako tumingin doon sa spiritual ng tao, nakatingin ako doon sa physical lang. So, si Judas, ang isip niya lagi literal. Kasi may mga tao noon na nag-aaklas na gustong makasilots, gustong alahin yung gobyerno ng mga Roma, gusto nilang magkaroon ng hari na talagang Jew, yung talagang sarili. Actually, si Herodes ay Jew. Pero hindi nga siya sa Diyos. Ngayon, literal siya lagi mag-isip. Laging literal. Pero ito po yung ginawa ni Judas. Nag-repent siya, bakit hindi siya naligtas? Pero sa Acts 2:38, inuutosan ni Pedro, mag-repent yung tao. Anong kaibahan yan? Yung repentance kay Judas, ito yung repentance doon sa kanyang ginawa sa pagkanulo sa Panginoon. Ibig sabihin, on the spot na ginawa niya. Kung makikita niyo po yan doon sa meaning ng repentance dito. Ngayon, itong Acts 2:38, iba to. Repentance from ignorance talaga yan. Kung iti-check nyo yan talaga, yung repent means changing your soul. So may pagbabago dun sa mind mo. Yung soul, yung attributes mo, yung ugali, hindi lang basta ugali, ano na lahat yan. Even your soul, yung soul mo yun. Check mo ninyo sa Greek yan. Ngayon, check ninyo yung repentance dun sa Acts 27 verse 3. Yung pinagsisihan niya, yung kanyang ginawa, halimbawa kayo, hindi ka sa Diyos, yun lang pinagsisihan mo. Pero from the rest yung ginawa niya, plano niya, hindi niya yung pinagsisisihan. Ang pinagsisihan niya, bakit lang niya pinagkanulo ang Panginoon, tapos sinuli niya yung kanyang, yung kinuha niyang pera. So, may kinalaman po ito doon sa ating buhay. Sometimes, nakatingin tayo doon sa literal. Kung anong plano ni Judas, siya ay mababaw yung kanyang pagtingin doon sa plano ng Diyos, inuunahan niya. May sarili siyang diskarte niya. Bakit? Yung sariling diskarte, pag gusto niyang pangunahan ng Panginoon, hindi out of the, hindi yung, katulad sinabi ni Brother Francis kanina, hindi yung sa kalooban ng Diyos. Diba? So tayo, minsan tumitingin tayo yung physical form lang dun sa tao, na parang, siyempre, sometimes condemnation agad, pero hindi naman. Ang Diyos tumitingin pa dun sa spiritual, dun sa taong panloob niya. Ngayon, kung makikita po natin, pag babago sa kaisipan, may pagkabereyan to. Ngayon, si Judas, yung repentance niya, kaya nga sabi ko, yun lang kanyang ginawa. Bakit niya pinagkaroon ang Panginoon, sinuli niya yung pera. Bereyan to na tumigil. Pero itong bereyan na repentance yan from ignorance, for the rest of your life yan. Kasi bakit? Changing your soul. Pagbabago yan ng mind, pagbabago yan ng pag-iisip, nakalagay sa Roma.
Basahin niyo po yung Roma chapter 12. 1 saka 2. Pwede ba babasa? About the judgment of God. Sige po, babasa na. Yun. Verse 2. Yun. Yung sabi po dyan, iba kayo ng pag-iisip. Yung pag-iisip, yung mind, yun yung kaluluwa mo. Nandyan yung lifestyle mo. Kaya comment ko doon sa nagpatutoong sister, okay lang minsan maging worldly ka. Sabi ko sa inyo, susumpahin kayo ng Diyos sa ginawa niya. Sabi doon, sa Bible, hindi ka pwedeng mamangka o hindi ka pwedeng mag-serve sa dalawang master. Hindi ka pwedeng maglakad na kaganon ka. Doon ka sa kabila, doon ka sa kabila. Bukas dito, bukas sa kabila. Hindi pwedeng ganon. Ang sabi ni Pablo, pinamamani ko, kayo ay mag-iba ng mga pag-iisip. Kung ang sanlibutan, gusto nila magsanlibutan, ibahin mo yung buhay mo. Hindi ka tulad ng sanlibutan. Sabi ng iba, hindi mo na kailangan ng bereyan eh. Hindi nila naiintindihan ang pagkabereyan, dadaanan ng tunay na Kristyano. Whether they like it or not, ang tunay na maliligtas at magiging bride of Christ, baka greatest disappointment. Sabi ng I am the bride of Christ. Doon sa konting bagay, hindi mo kayang pakinggan yung kapatid mo. Halimbawa, may conflict sa'yo. Ito mahirap. Sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, doon sa Filipos 2:5, let this mind be in you. Pagbabasahin mo sa verse 3, verse 4, huwag mong ipalagay ang sarili mo higit sa iba. Kahit magaling ka na, kahit may revelation ka, huwag mo ipalagay sarili mo higit sa kanila. Laging ang ugali ng pagkabereyan, ang ugali ng bereyan, humble. Pero si Judas, anong ginawa niya? Ginitil niya buhay niya. Hindi siya nagpatuloy. Ibig sabihin, I quit. Hindi ito, bilang tao nagkakamali tayo. Bilang tao hindi tayo nakakasunod doon sa hukom. May time nag-fatalism tayo. May time hindi tayo nakakaganap. Pero huwag kang magkukwit. Ayaw mo na, Brother Francis, magpa-record. Ito, personal testimony, mga kapatid. Nahihirapan ako mag-recording pag Wednesday, Friday. Kung may struggle sa ibang kapatid, o doon sa labas, sharing doon sa labas, even the end times, diba? Kahit dito sa church, may struggle ako. Nahihirapan ako, mas mahirap pala pag dito kumpara sa iba. Sa iba, kaya kong tanggapin. Kahit discriminated ka. Kahit sabihin sa akin, may nagpapanggap pa yung pangalan para lang i-share sa akin, para pabulaanan si Brother Francis sa akin. Pero dito mahirap. Yung reckoning, napakahirap po. Yung reckoning po, isang bagay na makakapagpa-perfect sa atin. At lalong-lalo na binang bride. Hindi to kwentong kutsero na sabi, mape-perfect yung bride. Paano mape-perfect yung bride? Hindi alam yung gagawin. Basta umatin ka lang, pastor lang pakinggan mo. Ano magagawa yun? Mahina yung laman. Walang training. Hindi alam yung hukom, offensive, progressive,
ministry na hukom ministry, na offensive pa, pangungulahan mo ng Panginoon. Naglalaro lang tayo sa isang pantasyang mundo. Sabihin natin, I am the bride of Christ. Just sit and relax. Pero walang reckoning. Walang, training. Pangungunahan mo lang ang Panginoon. You have your self-righteousness na parang ikaw lang, you step other better than yourself lagi. Higit ako lagi sa kanila, higit ako sa kanila, mas mataas revelation ko sa kanila. Dahil wala silang revelation, wala silang manifestation. Mali yun. Huwag mo lagi ipalagay sarili mo, masigit ka sa kapatid mo kahit hindi siya. Halimbawa, baguhan, huwag mo palagay lagi sa sarili mo. Sabi ni Kristo, let this mind be in you. Si Kristo, kahit may homo-ousios siya, exact same nature of God, hindi niya ipalagay yung sarili niya na higit. Lagi, ibababa niya yung sarili niya. Ugali ni Lucifer yun eh. Nicolaitan-ism yun eh. Yung Nicolaitan spirit, siya yung laging tama, mali ka, So, ito po, yung repentance dito, dun sa Acts 2:38, ignorance yan, bearing yan po the rest of your life yan. Pero yung repentance na ginawa ni Judas, yung repentance, pang-carnal na repentance. Ano yan? Yung bisyo lang, yung hindi mo nagagawa, yung carnality mo lang, yan lang yun. Pero hindi dito. Kaya yung master key ng pagkabere, napakalawak po. Kaya yun lang mga kapatid, sana, ito panawagan ko sa inyo mga kapatid. Tulungan nyo ako, Wednesday, Friday, nangihina ako pag hindi ko kayo nakikita. Ibig sabihin, hindi dahil nakikita kayo kung kayo malakas na ako. Tulungan niyo po ako, bawat pamilya, magkaroon tayong reckoning. Nahirapan ako mag-reckoning. Kasi pag na-record, nagagalit. So, yun lang ang aking pagpapalito. Maganda yun yung repentance na ikakil yung dalawang uri